Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Siyempre sa ngalan pa rin po ng ating gwapong-gwapong Attorney Ferdy Topacio. Oh yeah. Ako po si Juvie de Guzman. Oh yeah. Yan, salamat po. At siyempre, no, alam nyo, ang oras, alas 11:05 ng umaga. Meron lang akong isang kwento na talagang nakakagigil, no? Alam nyo mga kaibigan, kahapon po ay nabiktima tayo ng scam. Ang scam na tinatawag ko po yung mga information na peke at maling-mali. Biruin nyo nagkaroon ako ng violation na hindi ko alam paano ako nagkaroon ng violation na wala akong ginagawang alam na mali, no? At eto pa, sumulat sa akin yung LTO. Yan. Sumulat sa akin ng MMDA. Grabe guys, no? Talagang mawiwindang ka. At hindi lang po yan sa penalty na nakita ko. Alam niyo, pagdating sa penalty, talagang nakakalugmok, lalong-lalo na kung hindi mo naman deserve na kailangan bayaran yung ganon. So, yun yung isang problema ko na inabot. At syempre, dahil na rin sa napakagandang paliwanag, no? Paliwanag ng ating kapatid, alam niyo naman si attorney, talagang hindi hindi papahulihan sa kanyang mga advice, no? Kaya po naging safe ako. Pero ang problema ko naman ay dahil nga po sa ganong pangyayari, yun yung time na hindi ako nakatulog. Hindi ko alam, hindi naman sa bayad, hindi naman sa whatever. Alam nyo, pag isang bagay na ikaw ay pagbintangan ng hindi mo ginagawa, di ba? Nakaka-turn off ng feeling, pampabagsak ng magandang damdamin. Pero syempre, tayo po hindi po pwedeng pabagsakin dahil lagi po tayong masaya. Kasi tayo po ay nasa paligid ng masasayang tao, mga positibo, at mahal ang kapwa. Ganyan-ganyan lang po yan. At hindi lang po yan. Ito nga, meron akong isi-share sa inyo. Ito naman po ay isang panulat na kung saan ay talagang ipinababatid natin sa lahat. At gusto natin na wag din kayong mabiktima ng kagaya ng sa akin, no? At ito nga, alam niyo naman si attorney, parang hindi yata natulog to si Attorney Topacio. Ang dami po niyang ginagawa hanggang nakita ko marami siyang mga sinishare na dapat wag ho akong mag-alala. Yan, talaga hong ganyan. Hindi naman ho maiwasan na mag-alala dahil una-una, syempre nga may problema na nga tayo sa ating mahal na ina, 'di ba? Magkakaproblema pa tayo sa linchak na mga traffic na to. Hindi ko nga alam kung ako'y na-stress ako dun sa mga sobrang issue na hindi mo deserve, 'di ba? Ganun talaga ang buhay. But then, eto na, nawawala yung aking nakita kanina, no? But anyway, guys, alam niyo ho, pasasalamat natin sa Panginoon, lalo na kapag ho kayo ay araw-araw nagigising. Akala nga ng iba sa alarm clock nagigising ang isang tao. No, lagi nating tandaan dahil ang Panginoon, kapag sabi nga po kailangan po ikaw ay talagang gigisingin niya kahit na wala kang tulog. Tama. Oh, 'di ba? About time na parang ako yung estudyante nung araw nung pag nag-aaral ho ako, para akong nasa airport. 'Di ba sa airport 2 hours before flight o before departure, kailangan nandun ka na sa airport. Ganon din ang asal ko pag ako'y pumapasok sa school, no? Laging advance. Kahit wala pa yung tagabukas ng gate, nandun na ako sa pintuan. Ganon ang dapat nating maging ugali, no? Talagang tayo po naman alam nyo na, napakagandang bigyan natin ng pansin ito. At syempre, tanong lang natin, pwede ba nating i-play yung event last time ni Attorney Ferdy Topacio bilang isang CCW chairman, national chairman, na ibigay ko yung video, na pwede bang i-play yon? Kasi may magandang mensahe doon si attorney. At syempre, pinasasalamat, sis, pwede? Yung kay Attorney Topacio mismo, kasi meron siyang mga mensahe dyan na, meron ako pinadala, hindi ba natanggap? Anyway, pakihanap lang. Wala po.
Okay. Hindi po nakarating. Na-traffic din. Kita nyo ha? Salbahe talaga tong traffic na to. Ang dami-daming dinadamage ng mga tao. Ayan. At bakit nga gano'n, no? Ay, gustong-gusto mo ng ano. Ito yun, no? Ano sis, paki nga po. Aha. Yan po yung importante kung pwede lang. At syempre mga kaibigan, ako meron tayong napaka-importanting guest, no? Ang guest po natin ay batang-bata na hindi mo kakakitaan ng parang walang kahirap-hirap na bigla na lang nag-boom ang kanyang mga lifestyle, 'di ba? Yan, mga ganyan. Alam nyo, wag kayong sabi nga, wala daw sa edad 'yan. Nung isang araw naman, I think 2 days ago, no? Merong isang 99 years old, si Attorney Lolit Avila. Ay, tita, salamat po. Alam nyo, 99 years old, tumawag sa akin at ako pa yung pinakain niya. Nakakatuwa kasi hindi ko ina-expect na sipin mo 99 years old, tatawagan ako para lang yayain kumain, di ba? At hindi lang po yun, buong pamilya ko niyaya, di ba? So, napilitan kaming lumayo, pumunta sa North Sagaray, Bulacan, o di ba? Para lang ma-meet si Tita Lolit. Pero talagang gano'n ang swerte natin. Talaga namang sabi ko, Tita, bakit po? Sabi niya, yung birthday mo hindi natin na-celebrate. At least, sabi niya, kahit late na, sabi niya, kahit late na, ay tayo ay magsama-sama. Yan. Yan po yung isang para sa akin ay malaking blessing po ito. Okay, yan. Pag okay na, pakisabi lang po mga kapatid dyan. Ayan. Meron pa tayong isang dito, no? Magandang impormasyon. Ito nga yung sinasabi ko kanina. Ayan. Okay. Ito ha. Wag lang tayong mga mote. Okay, sabi nga po, saan ba nanggaling yung na yun? Bakit nagkaganito yung aking account? Alam nyo guys, no? Sinulatan ako ng LTO. Sinulatan ako ng MMDA na ako daw po ay may traffic violation. Mantakin nyo yun, ha? Oh, no! Ayun, masakit talaga yun. Tapos sasabihin pa, pag hindi raw nabayaran yung penalty, ay buti na lang nandito ka po si attorney, kaya tontuwa ako, nalaman ko yung issue. Okay, eto na. Pinapasulat sa akin, doon sa message sa akin isulat ko daw ang plate number ko. Teka muna, paano ako nagkaroon ng no contact policy kung yung plate number hindi alam? Sus, Mariosep! Ay, nako guys, mag-ingat kayo yung paggaganong-ganon natin sa cellphone, delikado pala yan kasi minsan sagot tayo ng sagot kasi totoo lang, marami rin namang worth, no? Kasi ako, nakapag-renew ako ng passport sa social media lang, so okay ako, di ba? Nakapag-renew ako ng 10 years, di ba? 10 years passport ko. So, salamat ako doon, hindi ako napeke. Pero this time, grabe, ang dami yung mga kababalaghan sa internet, sa social media. Ay, naku, mag-ingat po kayo. Huwag kayong magtitiwala basta-basta. At saka yung mga endorsement, mag-ingat po kayo dyan. Lalong-lalo na yung mga pang-health and wellness, mga kung ano-anong mga dapat ganito daw, dapat gano'n. Mag-ingat din kayo. Kailangan manuri kayo. At tingnan nyo yung mga taong nagsasalita yun. Doon na lang tayo mag-umpisa sa pagsasearch. Yan. Bakit yan? Siyempre, kailangan nating alamin ang mga bagay-bagay para hindi tayo napepeke. Ako, muntik na ako mabaliw hindi lang yon ha. Paglabas ko ng gate namin, nakakita ako ng jeep na pumarada doon pa mismo sa may ilaw namin. So, ang dilim, di ba? Ang dilim. Ngayon, pinakiusapan ko yung barangay. Nako, thank you, 911. Nako, dahil sa inyo talaga namang na-reach ko yung tamang contact at nakausap ko ang mga taga 911. They serve better. At hindi lang po yan. Ang barangay po si salamat po kay Kagawad Obet, ng barangay Payatas. Congratulations po dahil talagang kayo po ay halatang-halatang nagtatrabaho. Galit na galit kayo sa walang trabaho. Matakin nyo dumating sa amin 1:00 ng madaling araw, di ba? Matindi kasi yung mga jeepney driver namin doon sa lugar na yon. Bakit gustong-gusto nila pumarada sa harap ng gate ko, sa harap ng bahay namin, sa harap ng bakod namin? Hindi ko alam bakit. Ang sa akin lang naman, nakikiusap tayo. Alam naman ho ninyong bawal na bawal yan. Alam ko yan dahil napakinggan ko si Sir Dennis Antenor Jr. Siya ang nagpaalala niya, bawal yan. Okay. So mga kaibigan, babalik po tayo mamaya-maya pero hindi pa maaga pa pala.
Okay, meron pa tayo. Okay na ba yung ating video? Mga darling? Ha? Ay, wala. Oo nga, no? Okay, but anyway, syempre, yung kwento kong ito, talagang tuloy-tuloy yung problemang umaatikabo. Pero alam nyo, pag sanay kayo sa radyo, ay hindi kayo masyadong magpapakita ng masyadong sad moment. Bagamat nakakalungkot mami ko halos araw-araw humihiyaw sa sakit. Yan, sakit ng kanyang paa. Ayan. Alam nyo, mahirap po pala, no? Yung mismong nanay mo, mismong magulang mo ang nakakaramdam ng sakit. Kumikirot ang puso ko. Masakit sa aking kalooban na meron kang magulang na talaga namang dati tayo yung di ba? Tayo yung mga pasaway, tayo yung iyak ng iyak. Hindi lang mabili yung gusto natin nung araw, di ba ho? Pag meron kayo binibili o gusto nyo kainin, hindi nyo makain, maglulupasa yung ibang bata dyan, di ba? Ganun yung style. So, mga kaibigan, yan po yung mga nakakalungkot na sitwasyon na kung sana ay tayo po ay makinig na lang sa ating mga magulang. Kaya yung mga viewers natin na mga friendship ko na, yung mga estudyante, hi! Alam ko naman po, iba-ibang school kayo. But then, salamat po sa inyo na sana po pakinggan ninyo ang mga magulang ninyo. Walang masamang gagawin sa inyo ang inyong mga magulang. Lagi po yang tama. Kaya huwag kayong makikinig sa ibang tao, huwag kayong makikinig sa mga barkada, lalong-lalo na negative ang mga ginagawa. Pag negative, iwas-iwas na. Yan, iwas-iwas na. Kasi alam niyo po, marami po tayong nakikitang mga kabataan. Ako nga sabi nga nung mga driver na iba doon, Ate Juby, bakit galit sa'yo yung mga tambay? Sabi ko, bakit magagalit? Kasi, lagi mo raw silang sinasaway, sabing gano'n. Alam nyo, mga kaibigan, kapag kayo po ay hindi gumagawa ng inyong partisipasyon sa inyong community para pigilan ang iba yung paglaki ng masasamang tao sa mundo, you're nothing. Yun. Hindi mo kailangang maging opisyal, hindi mo kailangang maging politiko, para gampanan ang iyong responsibility. Tama. Yan. Dapat, as a neighbor, let's help each other. Huwag tayong magdunong-dunungan kung di natin kaya. Ngayon, yung mga sinasabing galit sa akin, hello Ate Juby, good morning. Saan kayo nakakita ng ganon? Mga siga, yun Mga siga, pero pag nakita nila ako, behave sila, tahimik sila. Sabi ko naman sa kanila, wala kayong mapapala sa pagiging siga ninyo. Pagbutihin nyo ang inyong pamumuhay, ipagmalaki ninyo ang inyong mga hanap buhay. Siyempre, di ba? Kung anong hanap buhay meron kayo, basta legal, okay lang yan. Huwag niyong gamitin sa masama ang inyong kaalaman. Yan. At hindi lang po yan, no? Pag meron kayong mga sabi nga po, espasyo sa inyong mga bahay, sa likod bahay. It's about time magtanim-tanim kayo ng inyong mga kakainin. Ako yung aking kinakain, hinahalo ko sa mga lutong bahay. Can you imagine, mga kaibigan? Yung mga hinahati-hati ko at kinakain ko, galing sa aking likod bahay. Meron akong malunggay, di ba? Meron akong kamoteng kahoy. Meron din tayong mga alokbati. Mga something like that na pwede nating itanim na makakain. That's good. Sana po kayo din, gumawa kayo ng magandang community na hindi po kayo nagkakalat. Nako, eto na. Isang kapitbahay ko naman, porbida. Sila po ay malaking business nila. Pero can you imagine? Hindi nila maitapon yung basura nila. My goodness, alam nyo pag ganun ibig sabihin lang wala kayong karapatang mag-ipon ng maraming basura. Dapat unti-unti lang tapon, unti-unti tapon. Kasi baliktad sila po yung nagre-reklamo sa truck ng basura dahil nga daw hindi pinipick up, dahil nga daw marami, di ba? Well, actually, ganyan talaga ang lifestyle ng iba. Pero sana po, tayo po, maging maabilidad tayo. Kagaya ng mga bata, mga teenager dyan. Yung mga estudyante na talaga namang
kapag sabi nga po kailangan mag-isip tayo ng mga timing, good timing. Yan. GMRC ika nga yan, di ba? Dapat nating alamin yan mga kaibigan at napaka-importante po na tayo pong lahat ay merong mga diskarte sa buhay na hindi makaperwisyo ng kapwa. Yan. Alam nyo, ganun ho talaga yung dapat nating gawin Kaya ho, ako naman, meron hong mga ilang, meron dito si attorney. Naku, ano ba nangyari sa aking mga papeles? Bakit nagkaganito? Ayan. Okay, sabi nga po, alam nyo marami ho kasing pagbati dito. Congratulations. Ito, maganda rin itong mensahe ni, Ate Pilar Mateo. Sabi nga po, kapag palihim kang dinadown ng ibang tao, palihim ka ding inaangat ng Panginoon. Yan na. Ayan na. Okay. At syempre, ayan, meron tayong mensahe na natanggap dito. Okay. Sige po. Maraming salamat po. At narito na ang video mula kay Attorney Ferdy. Okay. Baliktad pala. Okay. Sige na. Okay, this time po ay syempre marami ho tayong mga okay. Kita nyo sa sobrang dami ng ganyan talaga ang effect na dami ng yung mga taong dapat nating pasalamatan. Okay. Ayan. Advance happy birthday daw to Emil Vente. Yan. Bukas kasi ang birthday niya, May 9, 2024. Ay, nako sis, maraming salamat. Siya po yung nagpasikat ng pasakit. Papupuntahin natin yan dito. At hindi lang yan, belated happy birthday din kay Ate Presi Lazaro last May 7. Yan, salamat po. Okay, at syempre, congratulations sa lahat ng mga winner. Naku, hindi po pala nawala, Nandito ang mga magagaling na bagong miyembro at bagong opisyal ng National Press Club. Andito. Kaya swerte ninyo, Dapat kumuha kayo ng kopya ninyo, National Press Club. Kumuha kayo. Abasola, bagong pangulo ng National Press Club of the Philippines. Yan. Kuha kayo ng kopya at ito po'y napakagandang inyong accomplishment bilang bagong opisyal ng National Press Club dahil alam nyo naman, yan, talagang paganda ang grupong ito. Dahil po, pasok na pasok, unang-una, ang ating mga gwapong-gwapo sa DWIZ. Walang iba kundi si Attorney Ferdy Topacio bilang direktor. Yan. At hindi lang yan, pati po yung aking mentor. Ayan, si Sir Aya Yupanco. Di ba? Yan. From DWIZ po sila. At syempre, pasasalamatan pinapaabot natin sa lahat ng mga sa bagong Pangulo, syempre. At yung kasi, ang hinihintay ko po, picture. Gusto kong magandang picture ng bagong mga opisyal. At yan ating i-repost yan. Salamat po sa inyo. At hindi lang po yan, mga kaibigan. Ito po, ang susunod nating bisita po, marami ho talagang naka-line up, pero syempre, hindi natin makuha yung tamang araw nila, Kaya po ako po'y nagbabaka sakali na magkaroon tayo ng mga merong magagandang ehemplo. At alam nyo, mga kaibigan, ito po ang magbibigay lunas sa ating matagal na problema. Di ba? Na ito po'y hindi ho natin kakakitaan ng alam nyo, yung mga bagay na madisgrasya ka, ang laki talagang problema yan. Lalong-lalo na kung di na makalakad, hindi ka na makaupo, di ba? Yan yung mga problema. Yung mga brittle na buto. Nanonood pala si Mami Villaruz. Ayan, ang magandang ina ni Doc Melvin Villaruz at ni Doc Junie. Hi, Sir. Yeah. Ayan, andyan ang mami nila nanonood. Mami, alam si Mami? Yeah. 85, tama ba ako? Ayan.
Pero alam nyo si Mami, sexy pa rin, marunong pa rin, dumiskarte. Sana lahat ng mga elder ganyan, pag kayo po ay dumating na sa ganung punto, huwag niyong kakalimutang alagaan ang inyong mga sarili. Kaya si Mami Villaruz, pinagmamalaki ko po yan. Taga rito rin yan sa Pasig. Hi, Mami! Hindi siya, nagulat siya, lapit lang pala, sabi nga. Okay, mga kaibigan, syempre, time check muna tayo. At syempre, babalik po ang Yes Yes Show, Topacio. Ang oras, alas 11:24 ng umaga. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, yes, yo! Attorney Ferdy Topacio! Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yahoy! Naku, magandang umagang muli sa ikalawang yugto ng programang ito, Yes, Yes, Show Topacio. Sa ngalan pa rin ng bighating celebrity lawyer. Walang iba kundi si Attorney Ferdy Topacio. Ako pa rin si Juvie de Guzman. Siyempre, alam nyo, happy lang tayo dahil meron tayong mga kaagapay ngayon. Actually, itong mga to ay hindi po iba sa atin, parang second family na rin po natin. At thankful tayo kasi ito na yung kasagutan sa problema ng aking mahal na ina. Pakilala natin ang ating Yes Yes Show guest, si Mr. Marlon De Vera, the founder of Mighty Men and Women Online. Wow! Parang ito yung nabalitaan kong 7 figures yung kanyang kinikita. Ganun ba yun? At syempre kasama niya, no? Ito kasi kasama, trainer namin to si Mr. Juni Villaruz, ang trainer ng EMS. At the same time, ay BLS provider po siya. Iyan. Okay, bati muna kayo, Sir Marlon. Ayan, magandang umaga po, Ma'am Juby. And syempre sa lahat ng inyong mga listeners and followers. And Ma'am, napakagwapo pala ni Attorney Topacio in person. Oo naman. Ay, naku bawal yan. Baka makasuhan tayo. Ayan. Okay. At hindi lang ho yan. Okay, kayo po. Bati naman po muna kayo, sir. Magandang umaga po. Lapit po. Magandang umaga po mga kapatid at mga kababayan. No? Ako po ay nagagalat at kami naimbitahan po dito sa ating programa ni Attorney Topacio and Ma'am Juvie. Maraming salamat po. Ayan. Alam nyo mga kaibigan, ito nga po ang hinahanap natin, solusyon sa problema. Alam nyo naman, ang mami ko ay nagkaroon. Ano ba yung sinasabi nilang mighty? Ano yung mga ginawa mo dyan sa paano ka naging founder ng Mighty Men? Ganun ba yun? Yung mga malakas. Malakas and women online. Yan, actually, Ma'am, it's a privilege to share yung aming community. So, it's a community that we share yung hope and syempre inspiration sa aming mga members. Especially, we are using yung system namin and an amazing products. No? Opo. So, the main objectives of our team is to empower our community na magnegosyo. Basically, talagang nag-start po kami nung pandemic. So, we provide a digital platforms and at the same time, sa mga aspiring po na magnegosyo, we provide a doable business. Most of the time po kasi, Ma'am Juby, ang iniisip ng iba, mahirap magnegosyo kasi hindi ko background yan eh. Pero kung merong isang community like in Mighty Men and Women Online na magpo-provide ng assistance, ng training, and syempre support, malaking bagay po yan to start with. O kasi may nabalitaan ako ukol sa'yo na ikaw daw ay batang-bata pa, pero at dami mo nang ginagawang mga business online. Baka naman habulin ka ng BIR. Hindi kaya? Actually, Ma'am, isa po yan sa kino-comply namin. We also suggest and syempre, inaalalayan namin yung aming mga members, lalo na po yung mga nagsisimula pa lang na dapat talaga magbayad ng tamang tax. Yun, tama yun. Oo. So, mahirap kasi na ma-compromise. So, mas maganda na magnegosyo tayo na wala tayong kaba. No? Importante po yan, Ma'am Juvie. Okay. Yan, Sir Marlon, babalikan kita kasi alam mo, naiintriga ako eh. Itong isa naman, ay alam niyo po ba, kilala niyo si Doc Melvin Villaruz? Paborito kong kasama yon na kung saan napakasipag din po mula sa Metro Vision. Yan. At of course, sila po yung nag-training sa amin sa Metro Vision. Kami po trained din ng EMS Metro Vision. At ito pong bisita nating isa,
Naku, hindi ho nalalayo kay Doc Melvin. Baka nga ho magalit siya kasi sabi nga ng iba si Doc Melvin daw ay mas mukhang kuya kesa daw dito. Pero Doc, narinig ko lang ho yun, no? May nagsabi lang ho sa akin kanina. Okay, magpakilala muli kayo, sir. Yan. Magandang umaga po muli. Actually, totoo nga po yun. Ako po ay nakakatandang kapatid ni Doc Melvin. Ayun. Akala nila ako po daw yung bunso. Meron po tayong sikreto dyan. Ayun. Marami tayong food supplement na nagbibigay sa akin para bumata po. At Ayan. talagang nasubukan po namin yan. Dahil nung kami nagtabi ni Doc Melvin, doon ko nalaman na bumata pala ako. Oh, hindi ba siya nagselos po? Sabi siguro niya sa sarili niya, pagkatabi ko tong kuya ko, lugi ako dito Magkabuka naman po kami kapag nakatalikod at saka sa pag nagsasalita sa radyo o sa mga nakatakip, ayaw Ayan. kami ng boses. Yun. Hindi, parang ako din yan Kasi yung ate ko talaga dalawa lang kaming magkapatid. Yung ate ko po ay maliit. Yung ate ko, syempre, medyo payat, maliit. Alam niyo ba, napakasakit palang marinig ako yung bunso kasi lumalabas, syempre, ako yung nasa baba. Pero ako yung malaki. Ako yung mas stand out kasi nga sa height na lang, malaki. Diyos ko, pag sinasabi ko, syempre, malambing tayo. Ate, bilhan mo ko na, ganun ako minsan sa kanya, ate, bilhan mo ko niya, gusto kong kumain niya, ganun. Yung ate ko, parang parang nanay na rin Sabi nga, sige, anong gusto mo? Tara, kain tayo. Sabi ng ate ko, kapatid ko, si Ate Josie, no? Ate Josie de Guzman Balimento. Ngayon, yung nakakasakit din pala ng loob, yung sasabihin sa'yo, ate mo yan? Ba't mas mukhang sa'yo? Mas mukhang bata sa'yo? Sabi ko, kayo ho ba'y naghahanap ng away? Sabi ko ganun. Pero alam nyo, alamin natin ang sikreto. Kasi bilang isang trainer, eto si Doc din ba ang tawag sa inyo? Hindi po. Naman. Engineer Hindi po by naman. profession Engineer. Yan. Si Engineer Excuse me. Junie ay isang magaling na trainer. Ayan ang pinagmamalaki sa ni Doc magaling mas na magaling po trainer si Doc yan. Melvin yan. Sabi niya. Pero, meron akong narinig din na kwento kanina, no, mula sa isang ina na nailigtas mo raw sa pamamagitan ng, yung mga sinasabi mo, mga food supplement. Oo. Actually, marami na po kami natutulungan dito. Kasama ko nga po si Coach Marlon dito sa food supplement na to. Nung dati po kasi hindi po ako naniniwala sa mga food supplements na yan. Kaya lang nung wife ko kasi po ay isang may diabetic po siya. Kaya po nagpursige kami more on alternative medicine. Of course, nandun pa rin yung ibang meds niya. Opo. So kaya ang goal po namin dito is mabalance po yung natural at the same time yung medication po dun sa ginagamit niya po. Pero mas maganda po kung more on food supplement dahil yung mga synthetic medicine na-flash out po yung mga toxics. So, what's good about this kasi po, yung approach sa akin ng mother ko po, na which is going 85 na siya, nagulat kami one time lumapit siya sa amin kasi mahina na siya That time. Oo, that time parang na-realize niya nanghihina na ako, gusto ko nang malapit na ako, ganyan. Sabi namin, hindi po ma'am, ba't hindi pa kayo ganun? malapit. At one time, nagulat kami mag-asawa na nagbigay sa amin ng produkto, gamitin nyo to, lalakas. Kasi lumakas siya. Nakakakit pa nga po sa bubong, natatakot kami. Lakas siya, malakas po sa amin. So, tinake namin yung food supplement na to. Akalain nyo po ba, yung mother ko, bumata siya. Dati kasi sinasabi, pag nagtatabi kami, sinasabi ba naman sa amin, mag-asawa daw kami. Medyo nakaka-open naman para sa nanay. Nanay ko, mo yun no? Baliktad na. No? Ibig sabihin, bumata si mami? Bumata si mother at ako na mukhang matanda. No? So, nung nag-take na po kami mag-asawa na to, doon ko na-realize na, wow, sabi ko, effective pala. Okay. So, nakita niyo yung hair ko, medyo puro puti na yun dati, medyo nagbablake na. Ayan. Tapos yung kutis namin, medyo nawawala na yung wrinkles, no? Apo. Okay. Ganun din po si Doc Melvin, yung kapatid ko, naggaganito na rin po kasi nakita yung effectiveness. Wow. At maganda po kasi dito yung wife ko, medyo nag-stabilize na rin yung kanyang blood sugar. Opo. No? So, ang target So, proud namin... na proud yung wife mo sa'yo? Opo, ang target namin, sooner or later, matanggal na rin yung pag-insulin niya. Ayun. Katulad ng ibang kasama namin na talaga po... nag-i-insulin na si Mrs.? Yes po, matagal na po. Pero di halata Opo, oo. Yun po. Okay, anyway, engineer, no, without saying the product, kasi alam niyo naman, marami tayong mga dapat isaalang-alang pagdating dyan. But then, gusto ko lang malaman, yung food supplement na to, sinabi mo rin, Sir Marlon, na
Kasi narinig mo, no? Opo. In-stock mo nga yung FB ko Yes, eh. ma'am. Grabe ka. Opo. Tinignan mo lahat yung aking mga... Kasi ako ho, matagal na rin ho sa broadcast. So, ibig lang sabihin, pati mga personal ko, hanggat kaya kong kausapin yung Facebook, kinakausap ko para lang dun sa mabawasan yung problema ko. At narinig ko mula kay Sir Marlon, pwede raw maibalik yung dati mong sigla kasi mami ko nadulas sa kanyang kinauupuan. Ako guys, no? Mantakin ninyo, ang mother ko is only going 84. 84, no? Pero mula nung siya'y nadulas sa kanyang kinauupuan, bakit ganun yung mga ibang elder? Hindi naman lahat. Makukulit. Ako na nga yung nagsasampay, ako na nga yung naglalaba. Bakit? Inaabot niya kasi yung damit, no? Tapos sabi ko sa mami ko, ayan, nagkaroon tuloy ako ng problema dahil dyan. But anyway, bago natin ipagpatuloy at bago nyo sagutin yan, time check ulit tayo para sa ilang mga detalye ukol dito. Ang oras, alas 11:46 ng umaga. Yes, yes, yo! Yes, yes, yo! Topa Show! Si Mr. Yes, yes, yo! Attorney Ferdy Topacio! Yes, yes, yo! Topa Show! Yes, yes, yo! Maraming salamat po at nagbabalik po inyong lingkod, Juvie de Guzman, sa ngalan pa rin po ng ating, sabi nga po, partner. Yan. Ang ating kaagapay sa Tweet-Tweet na sa lahat ng bagay, sabi nga po, katapat. Yan. Kasangga. Attorney Ferdy Topacio. At babalik tayo, no? Ito nga po, napaka-importante lang pong ipaalam sa atin. Alam nyo, medyo sinusurpresa po nila tayo dahil marami po tayong plano na makatulong sa ating mga naghahanap ng solusyon. Okay. Sir Marlon, ano ba yung mga pwede nating maitulong if ever na kayo po ay magpapaliwanag sa kanila ng mga bagay-bagay na nagawa na ninyo? Kasi alam nyo, bakit ako interesado sa kanya? Imagine nyo, ngayon at this moment, kumikita na po siya ng 7 figures? Ganon, katotoo? Ay, grabe, di ba? Ay, pag ganung 7 figures, nako, Diyos ko, mas masarap na ang aking uulamin araw-araw. Ayan. Alam niyo ho, nakwento ko lang kasi sa kanya na yung mami ko talaga bedridden na. Hindi na makatayo, hindi na makalakad. Biglang nawala yung, alam mo yung puso namin na bilang isang makaina, nawala nalungkot na ako. Meron pa ho bang pag-asa dyan sa produkto na gusto mo i-share someday? Maaring next week, di ba? Okay. Yes, Ma'am Juby, no? Actually, the good thing with our team, ma'am, no, we don't guarantee naman, no? Syempre, and also we don't tell na this will be a cure Yes. to any diseases. But the Opo. good thing po, majority naman po, no, ng mga consumer namin na nakagamit ng product, happy naman ho sila. Because the moment naman na gumamit ho kasi sila ng products, dun ho sila mismo na nagta-testify na sila na, wow, this is an amazing product, no? Dun sa sagot, dun sa matagal na nilang hiling, no? Na Opo. normally kasi kagalingan lang naman talaga ang number one na kailangan ng natin. tao. Oo. Secondary po yung business side. Correct. So, in our entire organization po, we normally do our presentations na nagpo-focus po sa product talaga. Pero nagulat ako, ang lalaki ng mga convention mo. Yes po. No? Alam nyo, na-amaze ako sa kanya. Kaya ito yung mga magandang gayahin eh. Kung gaano siya magpaliwanag, ganun din karami ang kanyang mga tagasunod. Ayan, ganyan. Kagayahin natin to. Alam nyo, minsan sabi nga pag-aralan natin ang mga bagay-bagay, no? Para makatulong tayo. Ganun ang ating pagpapasalamat sa Panginoon kasi hindi ho siya basta dumating lang binigay talaga ng Panginoon. Amen. Ayan, amen. At syempre, Sir Juni, ano yung pinagmamalaki mo naman, Sir Juni? Well, ang pinagmamalaki ko naman dito is nakatulong talaga, hindi lang po sa mother ko, na talaga pong nagkaroon ng bagong pag-asang mabuhay, no? Sa ngayon po, ang edad ay just a number, no? Ang importante po dito, habang nagkakaedad kayo, ina-enjoy nyo yung buhay nyo. Okay? Kaya nga po kami, pamilya ko po, ay nandito po kami sa advocacy namin, we become the good health believer. Okay. So, yun yung aming advocacy. Gusto namin, naniniwala kami na kami ay lulusog, gagaling, hindi lamang po sa
Gusto kasi namin po, prevention is better than cure. Yung Tama aming yan. target, no? So, eat the healthy foods. At the same time kasi, let the foods be your medicine. Instead po dun sa isang sinasabi na medicine will be your food. So, hanggat maaari po, kaya po kami dito nag-i-stick sa mga food supplements na to. Na nakakatulong po sa aming kalusugan. Kasi nga po, kami na po yung the good health believer. Oo. Pero Sir Juni, pagkakataon mo na, batiin mo na yung mga kasama mo na nandiyan dyan. Well, binabati ko po mga kasama ko po nga dito po sa grupo na po namin ni Sir Marlon, Coach Marlon, Mighty Men and Women Online. Yeah. Yoho po! Yes, nandito na po kami. Kamusta po kayo dyan, no? Ayan. Grupo namin. At syempre, Sir Marlon, batiin mo na rin yung mga alam mo nanonood naman at nakikinig din sa'yo. Oh yes, actually marami po kasi tayong mga communities no na nasa organization. Mighty Men and Women Online is just one of the communities no. So nandiyan din po yung Queen Boss Society. Wow! Na majority po ito are empowered women naman po talaga. ito no. Oo. And syempre nandiyan din yung Team Genuine no na ito okay. majority po to kabataan din no. Pero well, magiging bias lang po ako ng konti kasi yung Mighty Men and Women Online po talaga one of our favorites because these are the titos and titas na members namin. Ayun. So, na kumbaga talagang kung sa product lang, consumer po talaga to, no? Ayan. Kumbaga the reason why they are joining this business is a lifestyle, no? Na ayaw nilang gumastos sa hospital bills. They just want to enjoy their life nang wala pong aray. Ayan. Opo. Pero alam mo, i-assure ko sa'yo na mag-e-enjoy ka magpaliwanag dito sa amin sa DWIC, lalong-lalo na kung ikaw ay kasapi na ng aming pamilya. Excited po kami dyan, ma'am. Okay. Excited kami dyan, ma'am. Okay. At syempre mga kaibigan, ako, alam nyo, napakaramot ng tadhana. Bakit ganun? Ang bilis yata. But anyway, sige po, nasa inyong pagkakataon sa inyong pagpapasalamat. Nagpapasalamat po kami sa pagbibigay po ng pagkakataon sa amin ni Ma'am Joby at Tony Topacio para po maibahagi sa inyo ang mga nangyari po sa aming magandang pangyayari tungkol po sa kalusugan. Yan. Kaya kami ay taos-puso po kami nagpapasalamat. Hindi lang pong alagaan ng ating sarili, kung hindi alagaan din po natin ng ating spiritual life. Kasi sino po ba nagbigay ng buhay? Ang Diyos, ating Panginoon. Okay, at syempre, Sir Marlon? First of all, siyempre marami pong salamat no, for giving us the opportunity here na makapag-share po. No? So the advocacy po ng aming team is tumulong po talaga sa mga tao sa health and wealth as well. Yan. Ako gustong-gusto ni Cathy Rizzo Peralta yan at ng mga bossing namin. Kaya kailangan magandang usapan to dahil ang importante, positibo ang mangyayari sa iyo, di ba? Okay, at syempre, bilang pasasalamat, alam nyo naman, sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio ay nagpapasalamat tayo sa ating News Director, Judith Estrada Larino. Of course, ating Tech Engineer, si Winner Contehino, Jenny Lynn Rico Hermoso, Kent Sale, Broadcast IT natin si JB Dominguez, teleprompter natin Neil Joy Abella, writers Katrina Gonzalez, Geraldine Doinog, Jen Patrolia, at ang CAs natin si Yasmin Pantaleon, Jacqueline Santos, Aliza Quevedo. Andiyan din ang ating mga intern si John Lloyd Malinay, Aizen Lois Moises, at si John Real Javier. Antabayanan nyo ang susunod na programa, ang Balitang Bayan with Miss Jen Patrolia. Naku, alam nyo, excited ako. Talagang napakaraming mga idudugtong. Alam nyo, pag ang buhay natin humahaba, kagaya ni Tita Lolit Abila. Attorney Lolit Abila, 99 years old. Nako, talaga naman ha. Thankful ako sa'yo, Tita, kasi bihira yung nakakaalala sa akin para ako'y imbitahan. Imagine mo ha, just for lunch, Juby, come to my house. O, diba? So, Tita Lolit, hindi ko po makakalimutan ito. At syempre, salamat sa lahat ng mga ng mayor ng Norsagaray, mayor ng San Jose del Monte, at mayor ng marami sa lugar na yan. Thank you so much po sa inyo at I'll be there to see you guys. Maraming salamat po sa pangalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio. Ako po, inyong lingkod, Juvie de Guzman. I love you all. Ang oras, alas 12 na ng tanghali. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo!